Top 10 Best Movies ng 2023 para sa akin. Ito lang yung mga napanood ko and I think mas maganda pa sana tong list na to kaso hindi ako masyado nakapanood ng mga art films, so ayun. Unang-una sa listahan, mainit-init pa, Gumburza. Ginawa talaga to para maalala sila ulit ng mga kabataan eh. Tungkol ito sa tatlong pare noong panahon ng mga Espanyol kung saan pinagbintangan sila sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. Share ko lang, meron kaming tatlong bagong pulot na pusa and since tatlo sila, papangalanan ko silang Gumburza. Next, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, sobrang underrated ito. Tungkol ito sa isang grupo na may iba't ibang kakayahan na magsasama-sama para merong kuhaning magpapabago sa mga buhay nila. Kung gusto nyo na may comedy, drama, action, adventure, then ito na yung panoorin nyo. Next, Skinamarink. Noong una basa ko dito, Skinamarink, pero Skinamarink pala. Tungkol ito sa isang pamilya, primarily dalawang bata na nasa loob ng bahay nila habang may mga mangyayaring tatakot sa kanila. Honest, plot-wise, hindi ko masyadong nagustuhan to, pero yung pinaka-strength nito for me is yung pagiging unique and kung paano nila in-explore yung ganitong genre. Next, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Kung ito kay Ethan at sa kanyang team na maglalakbay at magpupunta kung saan-saan para mahanap ang isang weapon na posibleng sumira sa buong mundo. Tama ko pa rin to kahit medyo nakulangan ako kasi ito ata yung klase ng movie na mas gaganda kung mas maganda pa yung Part 2. So, let's see. Next, Society of the Snow. Tungkol ito sa isang grupo ng mga taong kailangan makasurvive sa isang sobrang lamig na lugar matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Is ito from a true story and kung napanood nyo na yung Alive, panigurado may idea na kayo kung ano yung story nito. But this time, mas detalyado to at mas nag-focus sila sa mga tunay na nangyari at syempre doon sa mga survivors. Spoiler alert, mapapaisip din kayo dito kung kakayanin nyo bang kainin yung kaibigan or kapamilya nyo dahil sa sobrang gutom. Next, Lost in the Stars. Isang lalaki ang hahanap ng sagot matapos magbago ang itsura ng asawa niyang bigla na lang nawala. Ito yung movie na may twist sa twist sa twist na sobrang maiinis at malulungkot ka. Patong-patong yung mga twist dito, parang yung mga spaghetti at salad sa ref nyo. Next, Oppenheimer. Tungkol ito kay Robert J. Oppenheimer at kung paano niya nagawa ang isang bagay na babago at sisira sa buong mundo. What can I say? Christopher freaking Nolan, baby! Next, Guardians of the Galaxy Volume 3. Kung ito sa Guardians of the Galaxy na gagawin lahat para maligtas si Rocket and along the way may madidiscover din sila sa mga sarili nila. Mag-give credit kay James Gunn, marunong siya kung paano tumapos ng isang movie series. Consistent naman siya gumawa, at least dito sa may Guardians of the Galaxy na franchise niya. Next, Air. How do you see me? No air, no air, no air. Kung ito sa mga businessman na nanligaw kay Michael Jordan at sa pamilya niya para gawan siya ng sapatos na hanggang ngayon sinusuot pa rin ng mga tao. Ganda ng writing and performances ng mga actors dito na mapapaisip ka na parang eto na talaga yung tunay na nangyari. As John Wick Chapter 4. Kailangan ko pa bang i-explain si John Wick na may dalang beng-beng at uubusin niya yung mga taong humahabol at nanghahantig sa kanya. Dahil dito nag-practice ulit ako mag-tsako eh. Yan, game. Puno lahat ng sementeryo dito sa kanila dahil kay John Wick eh. Sasakit din likod nyo dito for sure. Special mention ko lang tong ibang mga movie. Barbie na gustong gusto ko yung PD and sets nila pero medyo nakulangan lang ako in terms of story. Sa pa, Killers of the Flower Moon na sure ako makakapasok sa top 10 ko pero unfortunately hindi ko pa napapanood so yeah. And last, Napoleon, same sa Killers of the Flower Moon. Sure ako makakasama din to pero hindi ko na naabutan sa sinehan. So ayun lang, try ko bumawi this year kaso may thesis pa ako so tignan na lang natin.